Tila nagkakagulo ang bilyonaryong pamilya Lopez na pagmamay-ari o nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo kasama ng dating TV network giant na ABS-CBN. Nagkaroon ng demandahan ng magkakapamilya sa kung sino ang dapat magkontrol ng Lopez Incorporated. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Manimbang. Tinabla ng Mandaluyong City Regional Trial Court ang February 27 Board Resolution ng Lopez Incorporated kung saan ipinag-utos nito na tanggalin bilang presidente ng kumpanya ang Lopez Patriarch na si Federico Piqui Lopez. Ayon sa writ of preliminary injunction na inisyu ng korte, hindi maaaring i-enforce ang naturang board resolution kung saan inappoint ang pinsan ni Piqui na si Rafael Rafi Lopez bilang kanyang kapalit. Hindi maaaring mag-assume, exercise o mag-perform ng powers and functions bilang Lopez Inc. President si Rafi. Si Rafi ay dating head ng The Filipino Channel o TFC na siyang global channel ng ABS-CBN. Siya ay isa sa mga kapatid ni Eugenio Gabi Lopez III na dating chairman at CEO ng nasabing network. Ayon pa sa korte, hindi rin daw maaaring palitan si Piqui bilang officer, director o corporate representative sa kahit na anong korporasyon kung saan may hawak na shares at voting rights ang Lopez Inc. Kasalukuyang chairman na CEO ng First Philippine Holdings Corporation, First Gen Corporation at Lopez Holdings si Piqui. Vice chairman naman siya ng Rockwell Land at isang director sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Ayon sa source ng Billionaire.com, outvoted sa nangyaring February 27 board meeting si Piqui at ang kapatid nitong si Benjamin J. Lopez matapos ang botohang pinangunahan ng kanilang mga pinsan na sina Rafi at Gabi Lopez, ABS-CBN Chairman Martin Mark Lopez, Rockwell Land Treasurer Miguel Ernesto Lopez at Marian Eugenia Sinakis Brown. Nag-ugat umano ang tangkang pagpapalit ng liderato ng kumpanya matapos ang umano'y pagtanggi ni Piqui na magpasok ng 2 billion pesos mula sa reserve funds ng Lopez Inc. papunta sa ABS-CBN. Ayon sa court records, una nang tinanggihan ng magkapatid na Piqui at Jay ang paggamit ng Lopez Inc. reserve funds dahil sa anila ay unresolved audit findings ng ABS-CBN. Anila, maaari umanong gamitin ng pera para sa payout ng ilang executives kaysa tulungang i-reverse ang losses ng broadcasting company. Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit 35.6 billion pesos ang posted cumulative losses ng ABS-CBN mula nang mawala ang 25-year franchise nito noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero matatanda ang ayon sa isang 2025 statement ng ABS-CBN Corporation, trimmed na to 2.24 billion pesos ang kanilang consolidated net loss sa first 9 months ng taon. Sinikap namin kunin ang panig ng kampo nila Eugenio Lopez III, subalit hindi pa sila sumagot sa amin. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.